Good evening po sa bawat isa. Handa na po ba kayo na makinig ng salita po ng Diyos? I hope tayo po ay na-ready sa ating mga pagkaawitan, sa mga narinig po na at sa narinig po nating special number. At ngayon po tayo po dadako sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Samuel, 1 Samuel. At basahin po natin ang verse 6. Verse 6 po. Hanggang verse 15. Say amen po kung nakita nyo na po. At paki-share na lamang po sa ating mga mahal na bisita sa gabing ito. Basahin ko po ng malakas at sabayin niyo po sa inyo pong mahinang pagbasa. 1 Samuel chapter 1, verse 6 up to verse 15. Verse 6, and her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as she did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. And therefore she wept and did not eat. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunk, or she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Tayo po sumandaling manalangin at magbigay pasasalamat sa salita po ng Diyos na ating nabasa sa gabing ito. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Lord, sa gabing ito na inyo pong pinagal sa amin, sa inyo pong awat biyaya, Lord Ama, na patuloy na binibigay po sa amin, Lord Ama. Salamat po sa gabing ito, sa pag-iingat niyo po sa amin, na kami ay nandito muli upang sumamba sa Espiritu at katotohanan, at magdalanginan sa bawat isa, Lord Ama. Dalayan ko, Lord, pagpalain nyo ang iyong salita sa gabing ito na aming maririnig. Dalayan ko na gabayan nyo nga po ang bawat isa sa amin. Dalayan ko na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, gumabay, at patuloy na mangusap sa aming puso, Lord Ama. Kilusin nyo nga po ang bawat isa ayon sa inyong kalooban, Lord Ama, sa gabing ito, sa mensahe na aming maririnig, Lord Ama. Dalayan ko, Lord, gamitin nyo nga po ng mahusay, at dalayan ko na itong mensahe na ito ay maging powerful at mangusap sa bawat isa. Hindi lang po sa may kinig, gandun din po sa akin na siyang ginamit nyo o gagamitin nyo sa gabing ito para po magpahayag ng inyong salita. Lord, kung meron po kayo nakitang kasalanan, karumihan, kayabangan sa aming mga puso't isipan, ay pagpatawad nyo nga po ito, Lord Ama. At dalayan ko na linisin nyo nga po kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, at ang makita nyo po sa amin ay ang kabanalan ng Panginoong Jesus, Lord. Dalayan ko, Lord, na
bigyan niyo kami ng mapagkumbabang puso na handang makinig at handang magpailalim, Lord, Ama, sa inyong kalooban sa aming buhay. Patuloy, Lord, pagpalain yung aming pananambahan sa gabing ito at mamaya sa aming pananalangin, dalayan ko, Lord, ay patuloy kayo magpuspos sa amin ng banal na Espiritu at patuloy na samahan kami sa aming pananalangin. Muli, Lord, kayo ang siyang aming maitaas at mabigyan ng kapurihan sa gabing ito. Hindi ang aming mga sarili, kaya ang aming maitaas, Lord Ama. Ito po yung aming samot dalangin na dinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. At bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po magpasalamat sa muling pagkakataon sa Panginoon na tayo po gagamitin na tayo po mag-preach po ng salita po ng Diyos sa likod po ng pulpitong ito. At salamat po sa Panginoon. At ganun din, papasalamat din po tayo sa ating pastor sa pagpapahiram po ng pulpitong ito para at pinagkatiwalaan po tayo na magturo po ng salita po ng Diyos. So, ayun po, marami pong salamat sa Panginoon at simulan na po natin ang ating preaching po sa gabing ito. Binasa po natin ang 1 Samuel chapter 6 hanggang verse 15. Pero dapat po ito from verse 1 up to verse 20. At ito pong istorya po na ito, alam na po natin ito. Ito po yung kwento ni Hannah at na-preach na rin po sa atin ito ni Pastor. At kumbaga sa atin po alam na natin na si Hannah ay yung magulang ni Samuel. Diba po, siya ay nanalangin, siya ay umiyak sa Panginoon. Alam na po natin yan at kumbaga siya ay barren or wala siyang, shinat up ng Lord ng kanyang womb. Diba po? So, nung habang nagpipreach si Pastor, kumbaga, na-intrigue ako dun sa sa istorya niya. And may question lang sa akin, is it really, na si Hannah ay kinurse ng Panginoon? Kasi siya ay, kumbaga, barren, walang anak. Pero, habang inaaral ko po siya, naintindihan ko na si Hannah po ay hindi kinurse ng Panginoon. Kasi may kita po natin kung paano siya kamahal ni Elkanah bilang asawa. Kumbaga si Penina, di ba? O si Pineas, kumbaga binigyan niya ng portion ni Elkanah. Pero ang sabi ng Bible sa verse 5, di ba? But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. So, sabi dito, kumbaga may kita po natin, kasi sa Bible, sa Old Testament, kumbaga sa Bible, kapag alimbawa wala kang anak, ang tingin sa kanila ng tao ay kinurse ng Panginoon. Parang yung nabasa ko po sa Bible, sa John chapter 9 verse 2, kung di po ako nagkakamali, yung isang kwento sabi dito, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Kumbaga, nagtanong ang mga disipulo sa Panginoong Hesus, kumbaga, sino ang may kasalanan? Kasi parang ang dating kasi sa kanila, ng mga may taong may mga kapansanan, mga bingi, mga pilay, mga bulag, mga hindi marunong, mga pipe, na parang ang dating, kinurse sila ng Panginoon. Diba po? Kumbaga parang kagaya ng sitwasyon ni Hannah, ang tingin sa kanya ng society ay he was cursed by God. Na siya ay sinumpa ng Panginoon sinumpa siya ng Diyos dahil nga hindi siya magkaroon ng anak. But nakita po natin sa kwento po ni Hannah,
ang kanyang womb ay binuksan ng Panginoon. Kumbaga, ito ay test ng kanyang pananampalataya. Di ba po? Minsan, ang dating sa atin, may mga tao sa paligid po natin ang tingin, nurse yan. Dahil nahihirapan, dahil ganito yung sitwasyon sa buhay. Pero hindi natin nakikita na kung paano siya nagtapat sa Panginoon at kung paano siya sinusubok ng Panginoon. Di ba po? Kaya minsan, mahirap manghusga ng mga tao sa paligid natin or mga kapatid natin sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na, kumbaga, parang magkaroon tayo ng benefit of the doubt. Hindi po. Ang sinasabi ko, kung nakikita mo ang kapatid mo nagtatapat sa Panginoon, hindi para siya husgahan na, baka may ginagawa kang kasalanan. Hindi po ganun. Makita po natin na baka siya ay sinusubok ng Panginoon sa kanyang buhay pananampalataya. Kasi tayong mga anak po ng Diyos ay hindi dapat stagnant sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi ng mga disipulo, Lord, strengthen our faith. Yun ang panalangin nila, na palakasin ang kanilang pananampalataya. Kaya baka minsan, kumbaga sa sitwasyon ni Hannah, kumbaga, ang tingin sa kanya ng society o ng mga tao, siya ay sinumpa ng Panginoon. Pero ang totoo, siya ay sinubok ng Panginoon. Tinest ng Panginoon ng kanyang pananampalataya. Ano po? At sinabi dito, binasa po natin sa John chapter 9 verse 2, na yung mga disipulo, sinasabi nila, sino ang nagkasala? Ang mga magulang ba niya? O siya? That he was born blind? Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, ito po ang sagot ng Panginoon. Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Na makita natin yung sabi dito, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Diba, minsan kasi may mga tao sa paligid natin na naggagaling-galingan, nagtatanong ng isang tanong na wala namang katuturan. Gaya ng tanong nila, sino nagkasala? Bakit kailangan nating malaman kung sino ang nagkasala? Siya ba o yung kanyang magulang? Di ba po? Kaya ang sa atin, imbes na tayo ay, magpagalingan, di ba? Kumbaga sa atin, sa katawan ng Panginoong Jesucristo dito sa Sanctified Baptist Church, hindi para tayo magpagalingan kasi wala namang magaling sa atin eh. Walang dapat magpakatalino sa atin kasi walang matalino sa atin. Ang makita po natin sa buhay natin, mga kapatid, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Na yung glory ng Panginoon, sabi ko nga nung nagkaroon kami ng devotion sa faith nung nakaraan kailangan kapag may gagawin ka sa Panginoon, magkaroon ka ng tamang mindset. Na yung gagawin mo ay para sa Panginoon, as to the Lord. Sabi nga ng Bible, neither you shall drink or eat, do ito para sa Panginoon. Yun ang maging mindset natin. Magkaroon tayo ng tamang mindset. Di ba po? Yun po yung sinasabi ng, kumbaga, right mindset, tamang kaisipan, at tamang motibo. Na kapag gagawa tayo sa Panginoon, hindi mo ipapakita na mas magaling ka sa kapatid mo, mas matalino ka dito, mas magaling ka magwalis, mas magaling ka magmap, mas magaling ka mag-ayos ng upuan. Isa lang naman ang ayos ng upuan, pagpapatong-patongin. Hindi na tayo para magpagalingan sa bagay po na yan. Po, iisa lang po tayo na katawan. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Hindi po para tayo dito na magkaroon ng kompetisyon. Dapat tayo, instead na tayo magpagalingan, dapat tayo ay nagtutulungan. Ano po, mga kapatid? So, yun po yung kwento ni Hannah, di ba? Na ang tingin ng society sa kanila, sino yung nagkasala, 'di ba? Siya ba? Kaya sinat ng Panginoon. Pero nakita po natin, mga kapatid, na hindi ito isang curse, kundi isa itong pagsubok sa buhay ni Hannah, mga kapatid. So, bagamat madami pong nasabi, kumbaga nabigyan ko lang po ng pero ang totoong mensahe po natin ay sa prayer life ni Hannah. Yung Hannah's prayer life.
Kumbaga, ano yung matututunan natin sa buhay, pananalangin ni Hana? So, number 1, may kita po natin yan sa verse 15. Ang sabi dito, and Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Amen. Diba? Kung babasahin po natin sa verse 10, ang sabi niya dito, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. At may kita po natin, ang sabi diyan, sa verse 13, now Hannah, she spake, sabi dito, in her heart, only her lips moved, but her voice was, ang sabi po diyan, was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, how long wilt thou be drunken? But put away thy wine from thee. Pero makita po natin sa binasa po natin kanina, na hindi nga siya kumain eh. Iinom pa siya ng alak. 'Di ba? So, makita po natin dito na si Hana po, sa kanyang buhay pananalangin, may kita po natin dito sa kanilang taon-taon na pag-akyat. Diba po, sa pagpunta, sa pag-worship sa Panginoon, ito po ang lagi niyang ginagawa. Ito po yung lagi niyang ginagawa sa harap ng Panginoon. So may kita po natin na ang prayer life ni Hannah is personal. It is personal, mga kapatid. Bakit natin nasabi? Ang sabi dito, she had poured out, but have poured out my soul before the Lord. Kumbaga, personal ito. Yung kanyang buhay pananalangin, yung kanyang pananalangin sa harap ng Panginoon, mga kapatid, napaka-personal. Na yung kanyang buong puso, binibigay niya sa Panginoon kapag siya ay nananalangin. Amen. Diba po? Sabi niya nga, siya ay with a sorrowful spirit. Mga kapatid, diba? Makita natin na itong kanyang pananalangin, diba? Ayun. Sa kanyang pananalangin, diba? Napaka-personal nito sa kanya. Sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, ang tanong sa atin, nilalagay ba natin sa puso natin yung ating pananalangin? Pag meron tayong gustong hilingin sa Panginoon, kapag meron tayong gustong sabihin sa Panginoon, pinupoured out ba natin yung sarili po natin sa harap ng Panginoon? Yun ang tanong eh. Di ba po? Kailan tayo huling pumunta sa harap ng Panginoon na umiyak tayo sa Panginoon? Na lumulo tayo sa Panginoon dahil meron tayong gustong gawin para sa Panginoon. Yes. Kasi meron siyang vow dito eh. Amen. Ang vow niya sa Panginoon, na kapag siya nagkaroon ng anak, ibibigay niya to sa Panginoon. Amen. Lahat ng buhay ni Samuel ay ibibigay niya sa Panginoon. Yan ang vow niya. That's right. Kaya ang tanong sa atin, kailan ng huling beses na lumapit tayo sa Panginoon na talagang personal sa atin yung pananalangin? Na umiyak tayo sa Panginoon kasi meron tayong gustong gawin para sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag nananalangin ba tayo, personal? O nananalangin tayo kasi gaya lang ng mga sabi ng Bible, do as hypocrite. Masabi lang na tayo ay nanalangin. 'Di ba? Sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 5. Kung di po ako nagkakamali. Ang sabi dito, Matthew chapter 6
Ayan, no? And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Na huwag tayong manalangin kagaya ng mga hipokrito. Mga kapatid, sa verse 6, anong sabi? But when thou prayest, sabi dyan, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret. Remember, when Hannah prayed unto the Lord, walang lumalabas na sound sa kanyang bibig. Kaya nga napagkamalan siya ni Eli na lasing eh. Kasi tinitignan ni Eli yung kanyang bibig. Di ba, makita po natin sabi, and Eli marked his mouth. Ibig sabihin, pinagmamasdan ni Eli yung kanyang bibig. At wala siyang naririnig na kahit anong tunog. Ang sabi dito, and when they prayest, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Bagamat ito ay sinasabi dito, kung ikaw ay mananalangin, pasok ka sa kwarto mo, yung walang makakakita sa'yo. Actually, si Hannah nanalangin, hindi naman siya nanalangin sa madaming tao eh. Nakita lang siya ni Eli. Kita niyo mga kapatid, na yung sinasabi ng Panginoon sa Bible, sa Matthew chapter 6, na kapag tayo ay mananalangin, hindi lang yung sinabi natin, tapos na po akong manalangin. Hindi dapat ganun. Dapat yung pananalangin natin, seryoso. Dapat may puso, dapat personal. Na dapat makita natin kapag pinagpipray natin yung sa camp natin. Pinagpipray mo ba ito na, sana Lord, talagang wala talagang masapian sa amin o ma-oppress. Ganon ka ba manalangin? Na talagang idamdamin mo, sana wag yung mga bisita namin, yung mga regular namin, yung mga bagong baptize namin. Wag naman sana, wag sanang ma-oppress ng mga familiar spirit. Yung mga miyembro, wag naman sanang masapian. Hindi pala save. O, pag nananalangin tayo, Lord, sana ingatan nyo kami doon. Wag sanang ganto, ganyan. Napakasimple, na para lang tayo nagsasalita. Diba po, it should be personal. Right. Na dapat nilalagay mo yung sarili mo na nandun ka sa sitwasyon. Na ikaw yun. Na prayer mo yun. Kasi church tayo, iisa tayo eh. Naintindihan niyo po mga kapatid? Huwag tayong mananalangin, mga kapatid, na parang wala lang. Na nasabi lang na nanalangin tayo. It should be personal. It should be, dapat, merong intimate connection sa ating Panginoon. Diba? Meron dapat intimate na connection. Then, ito nga po sa pananalangin, diba? Sinasabi sa kwento ni Hannah, makita mo yung connection ni Hannah sa Panginoon. Kung paano siya manalangin, kung paano niya sabihin yung kanyang nararamdaman. Diba? Tingnan niyo po, balik po tayo sa 1 Samuel. Ang sabi dito, verse 6, and her adversary also provoked her sore for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Yung adversary dito, si Phinehas, yung lagi siyang kumbaga kinukutya dahil wala nga siyang anak kay Elkanah. Di ba? Lagi siyang pinag-iinitan. Di ba? And as she did, so year by year, taon-taon, sabi diyan, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore, she wept and did not eat. Tingnan niyo po kung gaano siya nasasaktan, si Hannah, sa kanyang nararamdaman. Taon-taon. Araw-araw nakikita niya yung babaeng yun. Kasi pareha silang asawa ni Elkanah eh. Di ba? Sa pagkainan, katapat niya siguro yun. Di ba? Pwedeng katabi. Di ba? So, may kita niya yung taong ito, di ba? Kung gaano siya kinukutya nito taon-taon at araw-araw niya itong nakikita. Ang sabi dito, so Hannah rose up
after they had eaten, sa verse 9 in Shiloh, and after they had drunk, now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Diba? Yung connection niya, yung kaya niyang sabihin sa Panginoon, yung nararamdaman niya. Lord, hirap na ako. Lord, pwede mo bang ibigay na itong anak? Bigyan mo na ako ng anak. Nahihirapan na ako, Lord. Amen. Diba? Si Hannah nanalangin sa Panginoon ng isang anak. At hindi lang ito simpleng panalangin, kundi isang panalangin na buong puso, na personal. Diba po? She was sincere sa kanyang panalangin. Sincere siya. Makita natin na hindi lang sincere, kundi seryoso siya sa kanyang pananalangin. Ano po? Na makita po natin na yung kanyang pananalangin, mga kapatid, na napaka-personal sa kanya. When was the last time na nanalangin tayo, mga kapatid? Na we took our prayer personal. Ano po? Kaya mga kapatid, sa atin po, na makita po natin, alam ko, na-bless po tayo sa mensahe ng ating pastor patungkol sa kwento po ni Hannah. Tama po? Amen. At makita po natin, kung na-bless tayo sa buhay ni Hannah, ma-bless din tayo kung paano siya manalangin sa Panginoon. Kaya po, remember, kanina, kumbaga, nakita ko yung, tawag dito, yung post nila, yung kahapon natin nagkaroon ng prayer sila, Pastor Ramil. At narinig ko yung isa doon na kwento, si Jabez. Si Jabez, napakasimple ng panalangin niya, which is true. At napakaikli ng kwento niya, 2 verse lang. Walang binanggit. Nung inaaral ko po yon last December, kasi nga, sabi ko, baka i-assign ako ni Pastor na mag-preach ng prayer meeting. Kasi nga, ang nasabi niya doon, ang prayer, pag Friday, tungkol sa prayer. So, nag-aanda ako ng mga message patungkol sa prayer. So, isa sa mga nakita ko, si Jabez, sabi ko, napaka-simple ng kanyang pananalangin. Kung tingnan po natin sa 1 Chronicles, chapter 4, verse 9. 2 verse lang po. At kung titingnan nyo, walang ibang verse na may kita. Ang sabi dito, and Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. So, pwede nating sabihin, yung pananalangin ni Hannah dito is Jabezful. Diba? Kasi sorrowful eh. Yung pangalan niya ay kinuha saan? Sa salitang sorrow. So, si Hannah, nung nanalangin siya sa Panginoon, he was sorrowful. Di ba po? Ang sabi dito, ayan and Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. So, ibig sabihin, pwede mong sabihin, Jabezful spirit. Di ba po? So, parang, di ba, pangit yan. Pero, may kita nyo po, si Jabez po, sa kanyang pananalangin sa Panginoon, napakasimple. But it is personal. Sa verse 10 po, ang sabi po dito, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Nakita niyo po, simple ng panalangin niya. Very simple. He prayed
for the providence. Makikita mo dyan yung, thou wouldest bless me indeed and enlarge my cause. Let's speak of providence. Yung pag-provision ng Panginoon. Kung paano pinalaki ng Panginoon. Ang prayer niya, palakihin pa yung kanyang cause, yung kanyang mga nasasakupan, yung kanyang lupain. And enlarge my cause, and that thine hand might be with me. He prayed for protection. Diba? Or power, I mean. And po, that thine hand might be with me. Yung power ng Panginoon. Na kung sino man ang kakalaban sa kanya ay hindi matatalo. Ay hindi siya matatalo kasi kasama niya ang Panginoon eh. Kung meron man siyang business, di ba? Hindi yan masisira. Dahil kasama niya ang Panginoon. He prayed for protection. And lastly, he prayed for power. And lastly, he prayed for protection. That thou wouldest keep me. Amen. Ingatan. Protection. Diba? From evil. At it may not grieve me. Nang hindi ako mahirapan. Na hindi ako malungkot. Nang hindi ako masaktan. Yan lang ang panalangin ni Jabez, mga kapatid. But sabi dito, and God granted him that which he requested. Amen. Grinant ng Panginoon. Bakit? Personal eh. Hindi pagandahan ng salita ito. Ang pananalangin, hindi yung napakabulaklak. Hindi. Dahil wala namang patay dito eh. Di ba? Hindi kailangan ng mabulaklak na salita ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon sa pananalangin, totoo, personal. Sa'yo talaga, nanggagaling sa iyong puso. Sincere ka at seryoso ka sa pananalangin. Amen. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya nga siya naging more honorable kaysa sa mga kapatid niya Bakit? Kasi yung pananalangin niya. And how he prayed sa Panginoon. Kung paano siya nanalangin, kung paano siya manalangin sa Panginoon. Diba po, mga kapatid? Kaya isang kwento ito na nakita ko sa Bible. Nakagaya ni Hannah. Though Hannah, he was in sorrowful spirit, ganun din naman si Jabez Ang pangalan niya nga, sorrow Kumbaga, nung pinanganak pa lang siya, sorrow na malungkot na Diba? Siya lang yung anak na nung pinanganak, malungkot Di ba kapag may pinanganak, masaya? Masaya yung nanay, masaya yung tatay, masaya yung lola, yung lolo. Di ba? Pero nung siya yung pinanganak, sorrow. Tapos dinikit pa sa pangalan niya, Jabez. So, makita po natin na ang pananalangin sa Panginoon, it should be personal. Amen? Hindi ito kailangan ng mabubulaklak. Hindi kailangan ng magagandang salita. Hindi kailangan ng malalalim. Yung mga balagtasan na salita, hindi. Patay na sila Jose Rizal, di mo na kailangan maipagbalagtasan. Di ba po? Ang kailangan ng Panginoon, kapag tayo ay nananalangin, galing sa puso. Amen? Personal, mga kapatid. And lastly, ang prayer life ni Hannah, hindi lang po personal. Makita po natin dito, it is also persistent. Hindi ito napapagod. Yes. When you prayed something sa Panginoon, hindi yan, pag hindi binigay ngayong taon, titigil ka na. Si Hannah, hindi natin alam kung ilang taon na siya Kung ilang taon sila na mag-asawa na wala silang anak. Wala namang binanggit na nung nagpakasal sila, 17 years old siya, o 18, tapos nung nagkaanak, 30. Wala Blank tayo Hindi natin alam kung ilang taon siya, kung ilang taon siyang barren, kung ilang taon siyang sinubok ng Panginoon. Ang makikita lang po natin, sa buhay pananalangin ni Hannah, she was persistent. She is persistent. Diba?
na hindi ito napapagod. Hindi ito nagsasawa ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin sa Panginoon hanggat hindi siya sinasagot ng Panginoon. Diba? Year by year. Taon-taon siyang pumupunta sa Panginoon para umiyak sa Panginoon, para manalangin sa Panginoon, para hingin sa Panginoon na magkaroon na siya ng anak. Na isang anak na iaalay niya sa Panginoon. Yan po, ganyan po manalangin si Hannah. Persistent. Tuloy-tuloy. Hindi napapagod. Mga kapatid, tayo ba? May ganyan ba tayong pananalangin? Meron pa tayong ganyang buhay pananalangin sa Panginoon? Na kapag meron tayong hiningi sa Panginoon, hindi tayo napapagod? Yes. O hindi lang binigay ng isang araw ng Panginoon, tama na, nagtatampo na tayo sa Panginoon. Diba po? Ang pananalangin, mga kapatid, ang buhay pananalangin sa Panginoon, mga kapatid, hindi yan isang beses lang. Na pinag-pray mo ngayon, tapos okay na. Hindi. May mga bagay na ganoon. Pero may mga bagay na kapag may hilingin tayo sa Panginoon, na meron tayong gustong gawin para sa Panginoon, it should be persistent, tuloy-tuloy, hanggat hindi binibigay ng Panginoon. Gaya ng panalangin ni Hannah, mga kapatid. Year by year, taon-taon, tuwing sila'y umakyat, kasama ni Elkanah, siya ay nananalangin. At ito yung huling pananalangin niya, na siya'y humiling ng anak sa Panginoon. Kasi nakita po natin, sinagot siya. Diba? Binigay, sabi ni Eli sa kanya, and then Eli answered sa verse 17 and said, "Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition, that thou hast asked of him." Diba? Ito yung huling pananalangin niya. Sa ilang taon niyang pananalangin sa Panginoon, sa kanyang taon niyang pag-iyak sa Panginoon, sa kanyang nararanasan. Ito yung joyful. Ito yung kasiyahan niya. Kasi ito yung araw na sinagot na siya ng Panginoon. Hello po. And after this, nung siya ay nabuntis na nanalangin ulit siya sa Panginoon 'Di ba? Sa chapter 2, sabi dito, "And Hannah prayed and said, My heart rejoiceth in the Lord, my horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies, because I rejoice in thy salvation." Yan po yung pananalangin ni Hannah. Hindi pa rin siya tumigil manalangin sa Panginoon kahit sinagot na siya ng Panginoon. Siya'y nagpasalamat sa Panginoon. Isa sa mga na nakita ko dito sa verse 1 ng chapter 2, sabi niya, "Because I rejoice in thy salvation." I remember the song of ni David sa Psalm chapter 3 ata yun, or chapter 2. Ang sabi dito, chapter 3 ata. Psalm chapter 3, sa last verse. Sige, hanapin ko po. Ang sabi dito, ayan sabi dyan, ayan. Chapter 3, ang sabi dito, "Salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people." Selah. Kasi sinasabi ni David dito, sa chapter 3, kung babasahin po natin, sabi dito, "Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me." Ito yung lagi kong pinapakinggan po sa sasakyan. Itong mga nakaraan. Sabi doon, yung kanta, sabi doon, "But thou, O Lord, are a shield for me." Ano yan? "My glory and the lifter of my head." Dito pala nila kinuha yon. So, nung binabasa ko to, naalala ko yung kanta na yon. And sabi dito, "Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there he which say of my soul, there is no help from him in God."
But thou, O Lord, ito yung pinapatunayan ni Haring David. Sabi dito, but thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. I laid me down and slept, and I awake, for the Lord sustained me. Makita po natin dito, yung una, ang Diyos po natin, siya ang shield natin eh. Diba? Pangalawa, He is the one who sustained us. And lastly, yung salvation. The Lord is our salvation. Yung sinasabi ni Hannah, my heart rejoiceth, my prayer rejoiceth unto His salvation. Bakit? Kasi kasiyahan niya eh. Naniligtas siya ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. I remember nung ako'y nanalangin sa Panginoon, sabi ko, hindi pa ako nakapasa na ito sa board exam. Sabi ko, Lord, alam niyo naman yung ano ko, yung ako personal. Sabi ko, Lord, iligtas mo naman ako. Kumbaga, ilang taon ako nag-aral. Kumbaga, parang yung i-redeem mo naman ako na makapasa ako sa board exam. Yun yung prayer ko sa Panginoon. Na Lord, can you please help me, save me sa gantong na makapasa ako sa board exam. And the Lord grant my prayer. At makita ko na, kumbaga, sa pagkapasa ko, yun yung lagi kong pinapaalala sa sarili ko. It is by the grace of God. Biyaya ng Panginoon, ba't ako nakapasa? Diba? Na, yun yung lagi kong naalala sa Panginoon. Yun yung lagi kong binabalikan sa Panginoon. Na lagi kong pinapasalamatan. Na makita po natin na sa buhay pananalangin o sa buhay pananalangin ni Hannah, dapat persistent ka eh. Persistent tayo kahit tayo ay nasa gitna ng sorrow, ng kalungkutan, ng kabigatan. 'Di ba? Kahit nasa gitna tayo ng mga kahihiyan. Diba kasi pinapahiya siya ni Pinehas eh. 'Di ba? Na wala siyang anak. 'Di ba? Lagi siyang kinukutya. 'Di ba? Pero makita po natin na ang Panginoon, salvation belongeth unto the Lord. Na kung paano si Hannah niligtas ng Panginoon dahil sa kanyang pananalangin, dahil persistent siya, dahil tuloy-tuloy siya, hindi siya napapagod sa kanyang pananalangin. Salvation belongeth unto the Lord. Amen. Diba? Mga kapatid, sa ating buhay pananalangin, kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, huwag kang mapagod. Huwag kang hihinto. Huwag tayong hihinto. Kasi ang Panginoon nandyan nakikinig. Hinihintay niya lang o kumbaga maghintay lang tayo sa tamang oras. Kasi hindi siya nakakulong sa sarili nating oras eh. Diba? Meron siyang sariling timeline, mga kapatid. Katulad na sinabi natin kanina, di ba? Hindi natin alam kung ilang taon nang nananalangin si Hannah. Kung ilang taon na silang mag-asawa ni Elkanah. Kung ilang taon na silang walang anak ni Elkanah. Pero makita po natin, hindi niya kinulong ang Panginoon sa timeline niya. Kundi umasa pa rin siya sa Panginoon na nabibigyan siya ng anak. Amen? It should be persistent. Pero dapat merong perseverance. Mga kapatid, ang makita po natin, I rejoice in thy salvation. Sabi ni Hannah sa kanyang panalangin. Mga kapatid, nawa sa buhay pananalangin ni Hannah, ay meron tayong natutunan. Na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, kung gusto natin magkabunga, Lord, pwede ba Lord, bigyan niyo akong bunga? Iyak mo sa Panginoon, gaya na sinabi ng ating pastor. Amen. Iyak mo sa Panginoon.
Bakit wala pa tayong bunga? Baka hindi pa tayo umiyak sa Panginoon. Amen? Iluhod mo sa Panginoon. Umaga, gabi, di ba? Pagkagising mo, bago ka matulog, Lord, pwede bang dalhin mo ako sa tamang tao na magiging bunga ko, na madadala ko sa iyo? Di ba, meron ba tayong ganong panalangin? Na ang panalangin natin, we took it personal, na ikaw mismo, personal, gusto mong magkabunga sa Panginoon? Di ba po? Yes, we do the effort, pero ang tanong, pinanalangin ba natin? Di ba? Kasi minsan gawa lang tayo ng gawa eh. Kaya di ba sabi ko nga po kanina, dapat meron tayong tamang mindset at tamang motive. Hindi lang tayo gagawa sa Panginoon. Kailangan, pinapanalangin mo yan sa Panginoon. Kapag meron tayong gagawin, kapag meron tayong gustong gawing puntahan na isang lugar para mag-soul winning, kailangan pinagpipray natin yan. Kumbaga, dapat ikaw mismo, Lord, dalhin mo naman ako sa lugar kung saan magbubunga ako. Kung saan kalooban mo. Hindi yung, doon tayo, madaming tao. Hindi, minsan kahit konti ang tao eh. Doon pa may mga nasisave eh. Di ba? Doon po yung, remember yung story ni Peter? Wala namang isda sa pampang eh. Ang sabi ng Panginoon, ihagis mo. At doon sila nagkaroon ng madaming huli. Kasi kung gagamitin natin ang ating kaisipan, ng talino, mga kapatid, hindi yan pagpapalain ng Panginoon. Kung iaasa natin ng isang bagay sa sarili natin, hindi yan pagpapalain ng Panginoon. Why? Maling motibo eh. Mali yung mindset eh. Diba? Mali yung execution. Kapag una pa lang mali na yung execution, mali na yan eh, yung magiging result eh. Kailangan una dyan, may panalangin. And every time, if really, o kung gusto talaga natin mamunga, kung gusto talaga natin mag-win sa Panginoon ng mga kaluluwa, pag-pray natin. Took it personal. At kung wala pa rin, pag-pray pa rin natin ng maigi, ng tuloy-tuloy, ng hindi napapagod. Diba? Madami dyan tatanggi sa atin eh. Diba? May iba dyan na oo lang, pero hindi naman talaga totoo. Pero may mga taong ibibigay sa atin ng Panginoon, wag lang tayong mapagod. Yan yung mga tao na, hindi pa ako pwede. Pero makikita natin, sila yung mga nasa simbahan. Sila yung mga naging bunga pa natin. Diba? Wag lang tayo mapagod, mga kapatid. Gaya ni Hannah, sa kanyang pananalangin, mga kapatid, her prayer, diba, is personal. And not also personal, hindi lang personal, but persistent, tuloy-tuloy. Hindi napapagod. Hindi nagbabago, hindi mamaliw. Diba? Hindi nagbabago. Diba? She has a very intense prayer life, mga kapatid. Amen. Meron siyang intense na prayer life, mga kapatid. Kasi makikita mo yung salitaan niya dito. Diba? Sabi niya, and Hannah answered and said, "No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord." Kumbaga, kung paano niya binuhos lahat sa Panginoon. Yan ang prayer life po ni Hannah. She kept her promise. Diba? She offered Samuel and gave it to God and became what? A great leader of Israel. Ito yung nagagawa ng pananalangin. God used the life of Hannah. Hannah. God used the life of Hannah
For one reason. Ang isang rason, si Samuel. Isang matapat na pinuno ng bayan ng Israel. Amen. Di ba? Kaya, mga kapatid, sa ating pananalangin, huwag tayong mapagod. Di ba? Huwag tayong huminto. Kailangan dibdibin talaga natin yan. Dibdibin natin. Gawin nating personal. Hindi yung pag nanalangin tayo, Lord, parang wala lang. Di ba? Pinag-pray mo si pastor. Lord, proteksyonan niyo si pastor tsaka si ma'am. Parang walang, ang tamlay eh. Wala man lang, Lord, proteksyonin niyo si pastor kasi pag hindi niyo na proteksyonan si pastor, wala yung camp namin. Hindi usad. Kung hindi mo siya gagamit, hindi mo siya poprotektahan. Si ma'am, kung yung mga isipin niya, hindi mo siya, yung focus niya, 'di ba? Lord, pwede niyo ba kaming tulungan na wag maalis yung focus niya sa paggawa ng mga lessons, mga message sa camp, 'di ba? Kaysa yung Lord, ang protection na igawad niyo kay ma'am tsaka kay pastor at sa church. Amen. Tapos magchat-chat tayo, done na po ako. Prayed. Yung iba, ganun na lang eh. Di ba? Silent eh. Di ba? So, di ba? Prayer, let's took it personal. Ang prayer life, napakahalaga. I remember nung ako po ay sinama ni pastor sa World Mission sa La Loma. Talagang naging naging prayer parang naging prayer conference yung World Mission. Pero yun ang kailangan natin eh. At isa yun sa mga na-bless talaga ako na message na narinig ko sa World Mission, prayer. Kasi kung walang prayer, yung mga pastor, yung mga nagmi-mission, kung hindi natin ipapanalangin yan, kung wala silang prayer life, kung saan niya mapupunta. Walang bantay dun eh. Diba? Kung wala silang prayer life, kung di sila nananalangin sa Panginoon, diba? Kung wala silang gantong intense na prayer life, kagaya ni Hannah, wala silang intimate connection sa Panginoon, diba? Paano na lang yung mga kaluluwa sa ibang bansa na hindi natin kayang i-win, na sila yung pinadala ng Panginoon? Diba po? So, mga kapatid, Hannah's prayer life shows how deep is her connection to God. Her prayer life and faith to God. Yung kanyang prayer life, mga kapatid, pinapakita kung gaano kalalim yung kanyang connection, kung gaano kalalim yung kanyang buhay, pananalangin, at yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, as we close this message, mga kapatid, Hannah's prayer life it is personal and it is persistent. May the Lord God bless our message for this evening. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo, at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po. Sa gabing ito, pagpalain niyo nga po, Lord, ang salita niyo naming napag-aralan. Dalayan ko na pagpalain niyo ito sa bawat puso, sa isip, at sa buhay, Lord Ama, ng bawat isa po sa amin. Lord, dalayan ko na maging katulad kami ni Hannah. Magkaroon kami ng malalim na connection sa aming pananalangin.
Gawin namin ito na personal sa amin, ng may damdamin, na intimate, na connection. Lord, sincere, serious, hindi bara-bara, kundi seryoso kami, Lord Ama, sa bawat pananalangin namin. Lord, help us and tulungan niyo kami, gabayan kami sa aming pananalangin sa gabing ito, na maging persistent din kami, gaya ni Hannah, sa kanyang buhay pananalangin. Lord, help us na magawa namin ito sa inyo pong awat biyaya. Kung wala pa kaming buhay pananalangin, Lord, mag-create po kayo ng desire sa amin na magkaroon kami ng buhay pananalangin. Hindi lang pananalangin, hindi lang simpleng pananalangin, kundi pananalangin na kasama namin kay Lord Ama. Kaya Lord, sa gabing ito, sa aming oras ng pananalangin, na nawa ay sa bawat sambit namin ng salita, ay ito'y galing sa aming mga puso at seryoso at sincere, Lord Ama. Salamat po. Patuloy kayong maitaas at mapuri, Lord Ama, sa aming mga gagawin pa sa gabing ito. Ito po ay aming dalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan lamang po. Maraming salamat.